Mga kababayan, ngayong araw po ng Sabado, January 17, 2026, mas lumalapit pa po ang pinakasentro ng bagyo sa area po ng Eastern Visayas at Bicol Region. Pero nakikitaan po ito ng pagliko o bigla ang pag-iba ng direksyon, pasilangan. Aalamin po natin yung mga lugar na kanyang mga susunod po na maaapektuhan at posibleng makaranas po ng mga heavy rainfall warning. Meron pa rin tayong nakataas na wind signal number 1 sa ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. So samahan nyo ako, pero bago natin simulan, hihiling lamang po ako ng pabor na i-like at i-share nyo po ang ating update sa ating mga kababayan. Malaking bagay na po yun para sa amin. Maraming salamat po. Magandang araw, ako po muli si Kuya Francis, ang tagapaghatid po ng balita sa lagay ng ating panahon. Ngayong araw po ng Sabado, January 17, 2026. Sa pinakahuling pagkatala po natin, huling namataan po ang pinakasentro ng Bagyong Ada. Ito po, 270 kilometers east of Juban, Sorsogon. Sa ngayon po, nagme-maintain ito sa pagiging tropical storm category. May lakas ng hangin po na 65 kilometers per hour. Pero ang nakikita po kasi natin dito, medyo mabagal po ang pagkilos ng Bagyong Ada. Sa ngayon po, ang pagkilos nito pa northwestward sa bilis po na 20 kilometers per hour. Kaya naman kung mapapansin po ninyo, halos nag-i-stay po siya sa labas ng landmass po ng Eastern Visayas at Bicol Region. Pero ito ay lumalapit. So yun po yung pinapangambahan natin dito, na posible nga pong makaranas ng mga pag-ulan Eastern Visayas, ilang bahagi ng Bicol Region. Yung baba naman po sa may bandang Mindanao, naapektuhan pa rin ng trap or extension po ng hangin ng Bagyong Ada. Alamin muna natin yung mga lugar na maaapektuhan ng pinaka-trap or extension po ng Bagyong Ada. Mamayang alas 2 po ng hapon ngayong Sabado po, 140 kilometers east of Vera, Catanduanes po ang magiging lokasyon naman ng bagyo. So yung Catanduanes area, pinaghahanda po sa malawakang banta ng mga pag-ulan, lalo na po sa mga low-lying areas. Napansin nyo naman, kahit sabihin natin na tropical depression or tropical storm category ang Bagyong Ada, hindi man ito typhoon o super typhoon, pero grabe naman siyang magpaulan, talagang kaya magpabaha at magpa-landslide sa mga delikado pong lugar. Pagdating naman po ng linggo, ito po, linggo po ng alas 2 ng madaling araw, tatahakin naman o dadaanan naman ng Bagyong Ada 230 kilometers east of Daet, Camarines Norte. Alas 2 naman po ng hapon ng linggo, 350 kilometers east of Infanta, Quezon ang kanyang lokasyon. Pagdating po ng Lunes, alas 2 ng madaling araw, 360 kilometers east of Infanta, Quezon. Kaya halos hindi nagbabago yung lugar niya. Mabagal po kasi yung pagkilos. Minsan kahit nasa 20 kilometers per hour pa northwestward, bumabagal naman from 15 hanggang sa 10. So minomonitor po natin yung mabuti. Lunes naman po ng alas 2 ng hapon, 380 kilometers east of Infanta, Quezon pa rin ang kanya pong lokasyon. Ngayong araw din po ng Sabado, meron pa rin tayong wind signal number 1 sa ilang bahagi po ng bansa. So ngayon, alamin natin yung mga lugar na apektado po ng signal number 1. So nakataas pa rin po ang wind signal number 1 sa bahagi po ng southern portion po ng Quezon, kasama po ang Camarines Norte at Camarines Sur, kasama rin ang Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate. Take note po signal number 1 yung mga lugar na yan, pero kapag mas dumikit pa, lumapit pa sa landmass natin, eto nga pong Bagyong Ada, may chance na itaas yan sa signal number 2, which is category na pinakamataas yan ng Bagyong Ada dahil isa po siyang ganap na tropical storm. Sa area naman po ng Visayas, apektado pa rin ng signal number 1 ang Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte at northern portion po ng Cebu. Kasama po ang Camotes Islands at Bantayan Islands. Parte po yan ng Visayas area Sana wag natin makalimutan at para din maging alerto at maging handa yung mga nakatira po sa mga lugar na yan. So yung mga low-lying areas, mag-ingat sa banta ng mga pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area. Sa Mindanao, meron pa ring nakataas na signal number 1 sa Dinagat Islands
at Siargao, kasama pong Bukas Grande Islands. So maging alerto at maging handa po sa banta ng Bagyong Ada. Ayun, silipin natin yung pinakamapa natin. So ngayon i-explain ko sa inyo mabuti na kahit po nasa tropical storm category o hindi naman kalakasan ang Bagyong Ada, pero napakadelikado nito sa mga lugar na malapit ho sa kanya. So ngayon po mga kaibigan ko, ito po yung pinakamapa natin. Kung mapapansin ho ninyo, ang Bagyong Ada po ay consistent po sa pagiging isang tropical storm category na bagyo. So kung titignan nyo naman mabuti sa ngayon ay hindi naman natin ito nakikitaan na papalo o aabot sa severe tropical storm, typhoon o super typhoon category na bagyo. Ito po yung sinasabi ko kahapon pa na pag-record o yung biglaang pagliko ng bagyo. Kung mapapansin nyo, hindi ito nakikitaan ng direktang maglalandfall sa kalupaan po ng Eastern Visayas, gayon din sa bahagi po ng Bicol Region dahil sa epekto ng amihan o northeast monsoon. Pero bahagya itong didikit or mas lalapit pa. Kaya yung tsansa na makaranas po ng mga pag-uulan, yung bahagi po ng Eastern Visayas at Bicol Region mas tumataas pa po. Ngayong araw po ay meron po tayong heavy rainfall warning at balikan natin ito. I-explain ko muna sa inyo na dapat maging alerte tayo dahil pag meron tayong heavy rainfall warning ay matataas yung tsansa ng mga pag-uulan. So ngayong hapon po ng Sabado hanggang bukas po yan, no, ay meron po tayong 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar at Eastern Samar. Meron naman po tayong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa Camarines Sur, Masbate, Samar, Biliran, Leyte at Southern Leyte. Pagdating naman po, ngayong araw din po, no, Sabado ng hapon hanggang sa Sunday po ng hapon, ay meron po tayong yellow warning, 50 to 100 mm na dami ng pag-uulan pa rin po sa may Catanduanes, sa may Camarines Norte, Camarines Sur at Albay. Yang mga lugar po na yan ay nakataas yung warning signal number 1. At lagi kong ipinapaalala sa inyo na may mga tsansang pwedeng mangyaring pagbabago sa direksyon at galaw po ng Bagyong Ada. Palagi pong itinatanong sa atin kung kailan nga ba lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Ada. Sa ating tinatawag po na track and intensity forecast, i-zoom in po natin. Explain ko po sa inyo at ipapakita ko sa inyo yung nagiging sitwasyon ngayon ng bagyo. Ito po sa ngayon, hindi o walang specific na araw kung kailan ito lalabas na ating Philippine Area of Responsibility. Dahil ito po ay tumaas ang tsansa na malulusaw po or babalik sa pagiging isang LPA hanggang sa mawala pagdating po ng Wednesday po ng hapon. So pag sinabi ho natin na ito hihina, ito ay mawawala kahit po hindi ito lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Meaning to say, pag mahilang bagyo, hindi na natin kailangan hintayin pa lumabas ng PAR dahil automatically kahit nasa loob yan ng PAR o PAR, Philippine Area of Responsibility, malulusaw po at malulusaw yan. Malaking factor po nito o malaking bagay po na nagpapalusaw sa mga bagyo ay ang amihan o northeast monsoon. So ibig sabihin nito mga kaibigan, may tsansa na hindi na ito bumalik kapag nag-recurve, no? Kasi may napapansin tayo ang sinasabi nila dahil nga po may high pressure ng hangin na tumutulak dito, no, pababa, pa Bicol Region, pa North Luzon, may tsansa daw na ito'y bumalik. So ngayon, hindi natin nakikitaan na ito'y babalik, consistent at very strong yung movement niya po pasilangan, papalayo po ng ating landmass or ng ating Philippine Area of Responsibility. Pansin niyo rin mabuti yung kanyang tinatawag na area of probability, yung pinakaapa na yan, yung pinaka-may highlights po na bilog na yan, yan yung sinusundan po natin at diyan nadedetermine natin o nalalaman natin kung ito ay may potential ba na mas lumakas pa or mas maging delikadong bagyo. Sa ngayon hindi, dahil nga po naka-green lahat yan, yung mga lahat na naka-green po na yan, yan po ay nasa tropical storm category. So, ibig sabihin, no, nasa level 2 o yung pinakamataas niya na wind signal, aabot lamang po hanggang sa signal number 2. So, yung iba ang sinasabi, bakit daw po may nakataas na wind signal number 1?
sa kanilang mga lugar, pero wala naman daw po mga pag-uulan na nararanasan. Bakit daw po ganon kahit may signal number 1? Ito i-explain ko sa inyo mabuti. Pag signal number 1 kasi meron tayong duration na oras. 36 hours yon, no? Ang hihintayin natin sa loob ng 36 hours at merong bilis ng hangin na 39 to 61 kilometers per hour. Minsan ay nandoon na yung epekto ng signal number 1 sa mga direktang lugar, lalo na po sa southern portion po ng Quezon, sa Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, sa may Dinagat Islands, Siargao at Bukas Grande Island. Pero hindi masyadong maramdaman dahil nga po ito nasa kategorya lamang ng signal number 1 at hindi naman kalakasan ang hangin. Pero lagi ko sa inyo sinasabi, madalas ang epekto po ng signal number 1, yung mga consistent po na mga pag-ulan or mga tuloy-tuloy po na pag-uulan. At madalas yan nararanasan sa hapon po at sa gabi. Tanong ng ating mga kababayan kung eto nga bang bagyong Ada ay may chance pa ba ito na lumakas or magkaroon na tinatawag natin na rapid intensification. Kasi pag sinabi natin na rapid intensification, kino-consider din natin at pinipinpoint din natin na pwede yung mangyari sa lahat po ng mga bagyo o sa lahat po ng sama ng panahon. Pero sa sitwasyon dito sa bagyong Ada, sa tropical storm Ada, hindi po ito nakikitaan ng magiging typhoon o super typhoon category o yung sinasabi na ating rapid intensification or mabilisang paglakas. Bakit? Nakaantabay po kasi at nakaabang ang amihan o northeast monsoon. So ang epekto ng amihan, kapag tinatamaan niya itong bagyong Ada, nalilesen o nababawasan po yung lakas nito. Imbis na ito ay magkakaroon ng biglaang paglakas from tropical storm ay magiging severe tropical storm, nababawasan or napipigilan po yan. Kaya din, ang nagpalakas lang naman dito sa bagyong ito o sa bagyong Ada, kaya nga po ito na-develop bilang tropical storm, tropical depression, ay dahil po sa easterlies or maalinsang hangin nang gagaling sa may karagatang Pasipiko. Ngayon, ang easterlies ay hinigop or hinatak po lahat nito nga pong bagyong Ada. Ngayon, no, ito sinasabi ko sa inyo mga kaibigan ko, dino-double check natin dahil nga po ang bagyong Ada, kahit mas lumalapit ito sa Eastern Visayas, bahagi po ng Bicol Region at apektado rin ang Mindanao kasama ang ilang bahagi ng Luzon sa pinaka-proper extension ng kanyang hangin. Ito, pansinin nyo mabuti yung sirkulasyon ng hangin na umiikot. Yan po yung pinaka-radius o yung pinaka-distansya na naaabot po ng isang bagyo. Bagamat malawak yung lokasyon o area na nasasakop o nasasakupan po ng bagyong Ada, hindi naman yan direct na nagbibigay ng matinding pinsala. For example, kahapon Friday, malaking bahagi po ng Metro Manila o ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, lalo na sa kanlurang bahagi ay nakaranas po ng magandang panahon, mainit na panahon. Pero dito sa bandang silangan ng ating bansa, tulad na lamang po sa Bicol Region, Eastern Visayas, ilang bahagi po ng silangan ng Mindanao ay nakaranas naman ng halos tuloy-tuloy po at consistent po na mga pag-ulan. Pansinin nyo mabuti, sa ngayon wala pa naman tayong nakikitang panibagong bagyo. Doon sa ibang forecast may nakikitang cloud cluster sa bandang silangan. Sa ngayon may chance naman na malusaw yon or mawala. Dahil nga po nakaantabay or nakaabang ang amihan o northeast monsoon. Like kung ina-explain sa inyo, pag nasa amihan season tayo, yan yung kumukontra sa mga malalakas po na bagyo para ma-develop. Tulad na lamang nitong bagyong Ada, ito po ang kauna-unahang bagyo ngayong 2026. Then alam naman natin pag unang bagyo, yan talagang minsan malakas na kategorya. Pero dahil nga po sa malamig na hangin, nalilesen o nababawasan po yung lakas ng isang sama ng panahon or bagyo para ma-develop bilang typhoon category. So klaro po tayo dyan, clear po tayo dyan, hindi pa tayo tapos, no? So wag kayong mainip mga senior po natin, mga lolo at lola natin, mga nanay at tatay OFW, samahan nyo ako tapusin natin yung update. So ngayon, eto yung mga paalala na lagi kong po sinasabi. Uulitin ko, meron pa rin tayong amihan nanggagaling po dito sa may bandang hilaga po ng ating bansa. Meron din high pressure na tumutulak pa sa kanya. At tinatamaan yan, eto nga pong bagyong Ada. Ang bagyong Ada, eto po, eto explain ko sa inyo mabuti. Dumidikit ito sa Eastern Visayas. Tignan nyo, ito yung pinakamata, yung pinaka-sentro. Dumidikit yan at didikit din yan ng kaunti sa Bicol Region. Pero hindi natin nakikitaan na maglalandfall. Medyo malayo, no?
At ito kasi yung dadaanan niya, yan, yung may mga tuldok po na yan. So ibig sabihin yan, hindi talaga yan dadaan sa area po, sa kalupaan po natin o sa landmass ng Eastern Visayas, which is magandang balita yan. Ang bad news naman dito ay etong trapper extension ng kanyang hangin tuloy-tuloy pa rin. So may mga tsansa pa rin ng mga pag-uulan kahit hindi direct na maglandfall ang bagyo. Maging alerto at maging handa. Ang paalala ko unang-una, kailangan lagi po kayong nakaantabay sa lagay ng ating panahon sa update po natin. Ako po ay madaling araw pa lamang nagbibigay na ng update kasi may mga kababayan tayong umaalis, bumabiyahe ng maaga, yung iba mga kababayan natin pumapalaot. Meron po tayong gale warning, no? Lalo na po sa mga lugar na nakataas ang signal number 1, especially dito sa Eastern Visayas, no? Yung mga lugar po na yan, may gale warning tayo. Ibig sabihin, bawal pang pumalaot kapag merong banta ng bagyo. Pero magkagayon man, mado-double check naman natin yan. Kaya sa ko sinasabi, nagbabago ang pagkilos ng bagyo. Tulad ngayon, nasa 20 kilometers per hour pa northwestward ang kilos ng bagyong Ada. May mga tsansa ito na mabilis na lumayo sa ating landmass, no, or sa ating area of probability. At yung pangalawang paalala ko, lagi ko sinasabi, ilang bahagi na ng Eastern Visayas, Bicol Region, ilang bahagi ng Mindanao nakaranas na po ng pagbabaha. So lagi kong pinapaalala at sinasabi po sa ating lahat na kailangan linisin natin yung kapaligiran, mga basura, plastic, itapon po sa tamang tapunan para hindi po bumabara sa mga kanal na siya po pinagmumulan ng mga biglaang pagbabaha. Kung malinis ang kapaligiran natin, kahit malalakas o tuloy-tuloy na pag-uulan, dadaloy lamang ang katubigan. Pero ibang usapan kapag yung sunod-sunod na bagyo o mga malalakas na bagyo. Dahil yon halos non-stop ang mga pag-uulan na dinudulot. Pero wala naman na tayo sa tag-ulan ngayon, no? Dahil kung pinapaalala, maging alerto. Yung pangatlong paalala ko, tulad nito, meron tayong bagyo. Naka-ready po ba yung mga go bags nyo? Baka naman sasabihin nyo sa atin wala Kuya Francis kasi wala namang malakas na bagyo, mahina lang yun. No, hindi po gano'n, no? Ako, paulit-ulit sinasabi ko, mahina o malakas na bagyo, wala pinagkaiba. Bagyo pa rin yun So yung go bags, meron ba tayong flashlight dyan na nakatabi? Meron tayong mga tubig, medical kit, lahat po yan importante. Lagi ko sinasabi, mas maganda na yung nakaredy kasi wala tayong gagawin. Huwag natin baliwalain po ang bagyo, no? Maraming beses na, no, na nangyari, pinaliwala natin tapos nagbigay ng matinding pinsala. Ito pa, yung mga importanteng gamit, dokumento, mga papeles, nakatabi ho ba ng maayos? Huwag papakampante, lalo na yung ibang lugar na nakaranas po ng mainit na panahon kahapon. Lagi ko sinasabi, anumang oras, pwedeng magbadya ang mga malalakas na pag-ulan. Ayan pa rin ang bagyo hindi pa rin nawawala Though tropical storm category, at eto may tsansang malusaw pagdating po ng Wednesday, hindi natin pwedeng baliwalain. Nandyan pa rin ang epekto, kasabay niya ng iba't ibang weather system, no? Merong high pressure na gagaling sa Hilaga, at meron din tayong northeast monsoon. So dapat hanggat nandyan ang bagyo, hindi tayo pwedeng maging pabaya sa sitwasyon natin sa ngayon. Okay po ba tayo? Okay po ba yon? So ito pa, isang paalala ko na lagi ko pong sinasabi na dapat mag-imbak at mag-stock po tayo ng pagkain. Natatagal po ng pang ilang araw. Inaasahan na hanggang next week pa ito, ha? Monday, Tuesday, hanggang sa Wednesday pa posibleng maranasan. Lalo na yung trapper extension ng kanyang hangin, mas mararamdaman yan sa Bicol Region habang ito ipapalayo ng ating Philippine Area of Responsibility. Uulitin ko, ito'y tumataas ang tsansang malusaw pagdating ng Wednesday hanggang sa Thursday. So doon natin yan patuloy na i-monitor at babantayan ang pagkilos po ng bagyo. Yung huling paalala ko, ito po napaka-importante. Ipag-pray natin sa Lord na ito pong bagyong Ada ay mawala na, malusaw. Total, ito ay nasa tropical storm category. Ang gawin ho natin, ipanalangin natin na lumakas ang ihip po ng amihan at itulak, no? At lusawin po or pahinain itong bagyong Ada. Hindi yan imposible. Tulad ng aking sinasabi, kung wala po ang amihan, for sure naglandfall na yan sa Eastern Visayas, Bicol Region at dumaan sa North Luzon. Yan yung unang senaryo na lagi ko i-explain ng mga nakaraan. Pero dahil nga po sa pabago-bago at lakas hina po ng amihan o Northeast Monsoon, ay naiwasan yung direktang paglalandfall nito. Ito yung area of probability, yung kulay green na yan, yan na yung susundan ng bagyo. Yan na po yung dadaanan. So hindi yan maglalandfall bagos didikit lamang sa ating landmass. Mas maganda na tayo po ay naka-alerto at lagi nating isipin na ang bagyo is parang malapit lang o nandiyan para napaghahandaan natin.
Hindi kasi tayo pwedeng maging kampante. Pero yung mga update po tulad nito sa lagay ng panahon, sobrang laking bagay. Dahil ipinapakita nito na dapat ganito ang gawin natin, ganito ang simulan natin, no? Dapat maging alerto tayo o hindi naman pala maglalandfall. Lalo na po yung mga nakakatanda natin, mga senior natin dyan. Lagi po nagtatanong sa akin, no? Kuya Francis, maraming salamat. Maraming salamat din po sa inyong pag-antabay sa ating update. Dahil kung hindi po dahil sa inyo, wala po tayo dito. Hindi po tayo nagbibigay ng update sa lagay ng ating panahon. At eto hindi naman magkakaroon ng landfall scenario. Pinakita kong mabuti. Pero yung pag-iba ng direksyon nangyayari. Kahit po ito merong tinatawag na pagliko, no? Pagliko po ang ine-explain ko dito, pag-record, pasilangan, may mga chance na pwede pa itong magbago or pwede ding lumihis pa. Pero kung titingnan nyo, nasa dulo na, ito na ito na yung paghihina niya. Ibig sabihin, palusaw na po ito. By Wednesday hanggang sa Thursday, ito yung malulusaw na. Kaya naman mga kaibigan, mga kababayan ko, importante na dapat po alam natin ang lagay ng panahon. Uulitin ko meron pa rin tayo nakataas na signal number 1 sa ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Especially dyan po sa Eastern Visayas, Bicol region. Hindi naman direktang maglalandfall ang bagyo, pero didikit sa kalupaan ng ating bansa. Yun po yung pinakamagandang explanation ko po sa inyo para din maging kampante tayo at hindi po mag-alala. Lalo na nakikita naman natin sa mga balita, sa mga update, nako eto na, nagpaparamdam na ang bagyong Ada. Pag sinabi kasing nagpaparamdam na, ibig sabihin lumalapit na yon. So yung pinakahangin nun, nararamdaman na sa ilang bahagi ng ating bansa. Pero magkagayon tuloy pa rin tayo. Kung may mga pasok sa eskwela, may mga pasok sa trabaho, galiin po, paalala ko magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban po ito sa mga biglaang bugso po ng mga pag-uulan. No, walang pasok ngayon yung mga estudyante, pero yung college, merong pasok, magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban sa mga biglaang bugso po ng mga pag-ulan. Kung lalabas man kayo sa umaga, dito parte po ng Luzon, Visayas at Mindanao, mataas na agad ang tsansa na maulap ang kalangitan. At yung mga pag-ulan, madalas yan bumubuhos sa hapon po at sa gabi. Pero i-double check pa rin natin. Sa ngayon po, yan muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.